My father is a policeman. Mga katagang binitawan ng anak ng isang off-duty na pulis sa isang kapitbahay dahil lamang sa hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan na nauwi sa malagim at madugong trahedya. Ito ang 2020 Tarlac shooting na tumapo sa buhay ng mag-inang Sonia at Frank Anthony Gregorio na binaril harap-harapan ng isang pulis. Paniki, Tarlac, December 20, 2020, 5 araw bago magdiwang ng Kapaskuhan. Habang ang karamihan ay naghahanda para sa Kapaskuhan, isang mabilis at brutal na karahasan ang naganap sa isang residential area. Isang simpleng pagtatalo ng magkapitbahay ang nauwi sa isang malagim na pagwawakas. Ang buong pangyayari ay nakunan sa video ng isang minor de edad gamit ang kanyang cellphone. Isang video na sa loob ng ilang oras lamang ay napanood ng milyong-milyong Pilipino. Ang mga biktima, isang mag-ina. Ang salarin, isang aktibong miyembro ng kapulisan na naka-off duty nung araw na mangyari ang krimen. Balikan natin ang mga detalye ng kaso. Ang biktimang si Frank Anthony Gregorio, 25 anyos, ay nagpapaputok di umano ng boga. Dito sumugod ang kanyang kapitbahay na si Jonel Nuezca, isang off-duty police staff sergeant na nakatalaga sa Parañaque City Crime Laboratory. Nung subukang arestuhin ni Nuesca si Frank, umawat ang 52 taong gulang na ina nito na si Sonia Gregorio sa pamamagitan ng pagyakap sa kanyang anak upang protektahan ito. Dito na nagkaroon ng mainit na sagutan. Sa gitna ng komosyon, sumigaw ang minor de edad na anak na babae ng pulis. My father is a policeman, na sinagot naman ni Sonia ng I don't care. Ayon sa pagsusuri at batay sa viral na video, walang babala at walang kalaban-laban ng mag-ina nang ilabas ni Nuesca ang kanyang baril. Binaril niya sa ulo si Sonia at sunod naman si Frank. At bago tuluyang tumakas, binaril muli ni Nuesca ang nakahandusay na katawan ni Sonia. Agaran ang kamatayan ng mag-ina dahil sa malapitang tama ng bala sa kanilang ulo. Ang hatol, mabilis na sumuko si Nuesca sa pulisya sa Pangasinan matapos ang krimen. Dahil sa hindi maitatangging ebidensya ng video, naging mabilis ang paggulong ng hustisya. Noong August 26, 2021, 8 buwan lamang matapos ang insidente, ibinaba ang pinal na hatol. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Jonel Nuesca sa 2 counts ng krimeng murder. Siya ay hinatulan ng parusang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo para sa bawat kaso at inutusang magbayad ng danyo sa pamilya Gregorio. Sa desisyon ng korte, binigyang diin na ang shoot first, think later na mentalidad ay walang puwang sa isang sibilisadong lipunan. Ngunit hindi natapos sa kulungan ang kanyang kwento. Noong November 30, 2021, habang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa New Bilibid Prison, idineklara ng Bureau of Corrections na pumanaw si Nuesca sa edad na 47 matapos itong biglang bumagsak habang naglalakad. Atake sa puso ang itinurong sanhi. Ang trahedya sa Tarlac ay hindi lamang kwento ng isang away kapitbahay. Ito ay naging salamin ng isang mas malalim na kanser sa lipunan, ang issue ng impunity o ang pag-aabuso sa kapangyarihan ng mga taong binigyan ng tsapa at baril upang protektahan ang mamamayan. Ipinapakita ng kasong ito na ang galit kapag hinaluan pa ng kapangyarihan ay madaling nagiging mitya ng kamatayan. Kapag ang mismong tagapagtanggol ng batas ang siyang lumalabag dito, kanino pa tayo tatakbo para sa ating kaligtasan?